So, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain sa makatuwid bagay. Kanina, tayo ay isa sa pananalangin at sa mga awitin. Iyon ang pamamaraan na ang ating mga kahilingan ay inilalapit natin sa Diyos. At ngayon naman, sa ikalawang bahagi, ito yung pangangaral ng Ebanghelyo na kung pag-aaralan natin, ang Diyos naman ang magsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga tagapagpahayag. Tayo naman po ang tagapakinig. Ito, meron tayong sitas ngayon. Muli nating basahin, sariwain, kung ano po ang kaugnayan ng mga sitas na ito para sa ating bawat isa sa atin. Ang una po, ayon sa unang sulat ni Apostol Pablo, sa mga taga-Korinto, sa Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang sa 11. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Kaya po, alamin muna natin sino po ba ang nagsasalita nito. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayon, ang nais po ni Apostol Pablo na dapat po tayong mga tao matalastas natin yung tinatawag na Ebanghelyo. O sa ibang sabi, salita ng Diyos. Hindi po yan salita na nagsasalita dito sa unahan. Kundi, nagkakabasa lamang at aming ipinaliliwanag upang sa ganon maunawaan natin. Dapat po, talastasin natin mga kapatid, yung Ebanghelyo na ipinangaral na inyong tinanggap. Kumbaga, sa pamamagitan ng salita, dumaan sa mikropono, lumabas diyan sa speaker, at pumasok sa ating tainga, kung saan malaking na pag-aral. Pagpasok sa ating tainga, tinanggap natin sa ating mga puso, at yun po yung pinananatilihan natin. Ibig sabihin, naging pundasyon ng ating pananampalataya. Dahil po, paano tayo mananampalataya o mananalig kung wala pong nagsasalita? At paano tayo makikinig kung wala rin nagsasalita? Kaya po, mula sa pananalita, tatanggapin ang ating tainga, papasukin natin sa ating puso, yun po yung pinakapundasyon o batayan kung paano tayo mananalig sa Diyos. Ito po yung salita ng Diyos. Kaya mananalig tayo sa Diyos mismo sapagkat siya po ang nagsalita at yung salita ay Kanya. Sa pamagitan naman ito'y, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsipanampalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin po, hindi lang sa pamamagitan ng isang salita, naligtas ako. Kung kayo, kung tayo, may kondisyon. Sa pamamagitan ng Ebanghelyong ipinangangaral, tayo'y maliligtas kung may pasubali, may kondisyon. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral. Ibig sabihin, magmula nung una nating pagtago ng templo hanggang sa nagpabalik-balik tayo, ang lahat ng mga aral na ating napapakinggan, yun po ay kinakailangan ipunin natin sa ating puso
Yun po yung magiging batayan upang sa ganon, mabuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Totoo po mahirap, sapagkat ang salita ng Diyos ay spiritual. Tayo po nasa laman. Mahirap po sa atin dahil tayo ay minsan na hindi na nakikita ng laman, pero ang mga salita ng Diyos ay banal. Hindi magkasya sa ating mga puso dahil nga sa pagkakasala na nagagawa natin na minsan hindi natin inaasahan sa pamamagitan ng akad, gawa, o alitigtigi ng laman at ano pa mang bagay na ikapapahamak natin. Kaya po, dapat kung tayo po ay nagtityaga sa salitang ipinangangaral na ating tinatanggap at pinanatilihan, kumbaga nagpapatuloy tayo, hindi natin sinasayang na, halimbawa, pinangaral ngayon, hanggang bukas lang ang application sa makalawa wala na. Dapat po, hanggang sa buong buhay natin, yun na po yung ating gagawin. Kaya pinananatilihan, nananatili, nagiging perme. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin naman tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Kaya po, kung paanong si Apostol Pablo tumanggap ng aral na siya'y naging isang sisidlang hirap ng Diyos, naging tagadala siya ng mabuting balita, dumaan lang po sa kanya at kaya po nangangaral naman siya para sa mga tao. Ibig sabihin, naging instrumento lang siya, kaparaanan para ang salita ng Diyos dumaloy sa kanya, makarating sa taingan ng bawat nagsisipakinig sa kanya. Ano ba sabi dito? Si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Dati po kasi, ang tao kapag nagkakasala, lalong-lalo na doon sa mga Israelita nung panahon, kapag nagkakasala ang tao, kaya nga naglagay ang Diyos ng mga Levita na siyang mangunguna sa templo para kapag ang isang tao ay nagkasala, nagdadala siya ng hain para ialay niya at mapatawad ang kanyang kasalanan. Pero po, nung dumating ang ating dakilang Panginoon at tinubos, dinipahan tayo sa krus. Hindi na po sa pamamagitan ng dugo ng hayop at pagpapatawad sa tao, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo. Nabagamat, hindi natin siya nakita, pero tayo nananalig sa pamamagitan ng dugo na binuhos niya doon sa krus. Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, tayo po ay nagkaroon ng pag-asang maligtas. Sapagkat pagamat po tayo ay makasalanan, kapag ang salita ng Diyos pumasok sa ating tainga, hinanap yung kababaan ng ating puso at tayo nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Pagkakaroon ng puwag ang salita ng Diyos sa ating puso, tayo po ay kahabagan at pakatawarin na ng Diyos. Kaya po ang kamatayan ni Kristo, hindi po yan buhay-buhay lang, sapagkat bago pa nangyari, ang pagkamatay ng ating dakilang Panginoon, nakasulat na po sa mga kasulatan. Kumbaga, naka-script. Hindi katulad ng pelikula, may script ka, ginagawang actual sa harap ng camera, pero may daya. Dahil po, yung dugo, hindi naman tunay na dugo. Pero kay Kristo, tunay pong dugo niya ang umanoy at iginuhos niya para sa sangkatauhan. Kumbaga, actual yung pangyayari. Hindi katulad ng pelikula na panlilin lang. Ang akala natin, mamamatay na puro na dugo, pero hindi naman tunay na dugo na mula doon sa katawan ng gumana. Pero si Kristo, tunay po ibinuhos niya. Tinanggap niya lahat ng palo, latay, hagupit, sapagkat inibig po ng Ama na ialay ang kanyang bugtong na anak para sa bawat isa sa atin. Kaya wala na po mailan-alilan tayo na sasabihin natin, wala akong hayop na maiaalay para ako'y mapatawad.
pananampalataya lamang sa ating dakilang Panginoon, magkakaroon na tayo ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Pati po yung pagkamatay niya at paglibing niya hanggang sa mabuhay siyang pagmuli sa mga patay, nakasulat din. Ibig sabihin, lahat ng yan nauuna munang ipinapahayag bago magkakaroon ng pangyayari upang yun ang pagbatayan ng ating pananampalataya na ang nangyari sa ating dakilang Panginoon. Nagka-script na. Hinulaan na ng mga propeta. Isinulat na sa mga kasulatan. Kapag yan ay nangyari at napagtibay pa na nakita kung nasaksihan natin sa ibang mga kasulatan na tunay nga na ang ating dakilang Panginoon ay namatay sa krus at nabuhay na maguli sa mga patay. Ibig sabihin, yung naghula at yung nagsulat ng mga pangyayari ay parehas magkatugma po sila sapagkat iisang Espiritu din ang pahayag doon sa mga nagsulat nito. Pagkatapos na natin dakilang Panginoon mabuhay na maguli sa mga patay, ano ang sabi? At siya ay napakita kay Cephas at saka sa labing dalawa. Sino po si Cephas? Si Cephas, walang iba si Simon Pedro. Pagkatapos ay napakita sa mahigit 500 kapatid na paminsan na karamihan sa mga ito ay nangabubuhay ngayon, hanggang ngayon, datapat ang iba'y nangatulog na. Ibig sabihin, nagpatunaw pa ang ating dakilang Panginoon, makita lamang ng mata. Masilayan na nabuhay nga ang ating dakilang Panginoon. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. At sa kahuli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di-kapanahunan, ay napakita naman siya sa atin. Ano po ba ang ibig sabihin ng ipinanganak sa di-kapanahunan? Tayo po may pagnanasa. Minsan, kung gusto natin ng proseso, tayo magmumula sa atin ang ideya kung kailan natin gusto. Ibig sabihin, sariling pagsisikap. Pero yung ipinanganak sa ating kapanahunan, bagamat ayaw natin, pero Diyos po ang gumawa sa atin para baguhin. Ganyan po nangyari kay San Pablo. Na siya, bagamat inuusip niya ang iglesia, ang lahat ng mga sumasambit lamang sa pangalan ng dakilang Panginoon ay pinapatay sa pamamagitan ng pagpupukol ng bato. Kasama na dito po si San Esteban. Na naging saksi doon si Saulo o si Pablo sapagkat yun po yung dati niyang pangalan bago pa siya pinawag ng dakilang Panginoon. Kaya po siya sa pamamagitan ng kanyang paglalakbay para dahil daladala niya ang kasulatan na ang sinumang sumasambit lang, may humingi pa siya ng pahintulot na ang sumambit lang sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo ay pinapapatay niya. Kaya po, dito sa araw na ito, si San Pablo, pinulat siya ng Diyos sa pamamagitan ng maninning na liwanag na pumaligid sa kanya, siya'y nahulog sa kanyang sinasakyang kabayo at pagkatapos po doon, may nagsalita na narinig niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusin? Ang sagot ng tinig, ay sabi ng tinig, anong sagot ni Saulo? Sino ka baga, Panginoon? Ako, si Jesus na iyong pinag-uusin. Kaya po, sa pamamagitan po nun, si Saulo, yung karunungan niya, yung kaalaman niya, yung lakas ng loob niya, yung paninindigan niya, ginamit yun ng Diyos. Bagamat siya'y naging masamang sa kalagayan ng mga tao, pero siya'y naging mabuti sa harapan ng Diyos sapagkat naging sisitlang hirang siya. Matatag siya. Kumbaga kaya niyang higitan ang mga apostol sapagkat sanay na sanay siya, bihasa siya. Dahil yung mga apostol ang ating dakilang Panginoon, kumbaga mahiwi na ang loob, pero si Saulo malakas ang loob. Kaya ginamit mo yun ng Diyos upang si Saulo ay magpatuloy ng pananaral ng Ebanghelyo, hindi po sa mga
Israelita, kundi doon na sa labas ng Israel. Sa makatuwid, siya ay naging isang apostol ng mga hindi na nagpahayag ng kaharian ng Diyos. Ngayon, dati ang sinasabi ni Saulo, ang sino man sumasambit sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo ay ipinapapatay niya. Pero, nung siya ay bulagin ng Diyos at sa pamamagitan ni Ananias ay pumatong ng kanyang kamay upang bumalik ang paningin ni Saulo at siya ay tinawag na ng Pablo, nung siya ay tumayo na sa unahan ng mga tao, ang sabi niya, si Jesus ay anak ng Diyos. Ano ang tingin ng tao sa kanya? Nasisiraan naman ang ulo niya. Sapagkat dati, inuusin niya ang iglesia, ngayon, nagpapanutuo na siya sa Diyos. Kanya po ang buhay ni Apostol Pablo. Sabi niya, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. At hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usip ko ang iglesia ng Diyos. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya ay binigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan, bagkus ako'y malapis na nagtagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Kaya po, si Apostol Pablo, sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, maaaring sabihin niya bilang tao, na sabi dito, ako'y malapis na nagtagal. Pero, naramdaman kasi ni Apostol Pablo, pero hindi niya inako. Kaya siya nagtagal dahil sa biyayang sumasa kanya. Ibig sabihin, hindi para natin piling sabihin, kapurihan natin ng ating sarili na kung marami tayong nagawang sakripisyo, kung kaya pagod na tayo, kundi ibabalik natin sa Diyos ang kapurihan. Bagamat ako ay ako, pero hindi po sa pamamagitan ng ating sarili, kundi sa biyaya ng Diyos na sumasa atin. Kaya tayo'y gumagawa at nagpapatuloy at nananatili sa ating mga ginagawa. Maging ako nga o sila ay kayo ng aming pinangangaral at gayon ang inyong sinampalatayanan. Kaya po kung titignan natin, dati hindi magkakakilala sila yung mga alaga ng ating dakilang Panginoon. Pati yung mga apostol mula kay San Pablo, pati yung mga naging tagasunod niya. Kasama na doon si Apollos, si Silas, si Tito, si Timoteo, napakarami pa. Si Bernabe, si Lucas, nandun na. Lahat po yun ay naging bunga ng pananalig sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo. Kaya po, meron po dapat pundasyon ang ating pananampalataya. Dapat yung pundasyon na yun mag-ugat, tumibay, upang sa ganoon, dumating man ang anong mga mahigpit na pagsubok sa ating buhay, hindi po mananaig, kundi mananaig pa rin ang katotohanan at ang pananampalataya nagmula doon sa pakikinig natin ng Ebanghelyo. Siguro hanggang na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Ano man po ang ating mga karingan, mga problema man yan, pagsubok, karamdaman, idulog natin lahat yan sa Diyos. Tanggapin natin sa ating sarili na tayo isang makasalanan, humingi tayo ng tawad at paghaharian niya tayo. Kapag nasumpungan na natin ang paghahari ng Diyos at ang katwiran, ang lahat ng bagay ay idaragdag na lang, pati ang kagalingan at mga solusyon sa ating mga problema. Salamat at magandang umaga sa ating lahat.